Magandang hapon sa lahat. Ako nga pala si Rivini Antonio. At ako nga pala si Blancy Micah Gador. Narito sa inyong harapan upang i-report o ibahagi ang patungkol sa maikling kwento sa panahon ng mga propagandista. So, sa panahon ito ay lubos na naghari ang pangako. So, kawalan ng justisya, diskriminasyon ng mga sumakop sa mga mayang Pilipino. So, sa panahon propagandista, ito yung panahon ng pag-iipagsikan. So, sa ganitong kalagayan, sumila ang kawalang kasiyahan sa mga Pilipino at nang lumaon ang mga lihim o piping protesta nila ay nailarawan sa mga akdang nasulat sa panahon ito. Buong tapang nilang inilahad ang kanilang mga kahilingan sa pagbabagong panlipunan at pampamahalaan. So, tinawag silang piping protesta dahil ang kanilang pagprotesta ay pamagitan ng pagsulat ng mga libro or mga. Sa panahon ito din ay higit na ginamit ng mga propagandista ang mga anyong sanaysaya tula sa pagpapahayag ng kanilang damdaming makamayan. So, ayon kay Teodoro Agoncillo, ang huling kabanata ng Noli Me Tangere ay na ang Noche Buena ay may turing na isang maikling kwento sa panahon ito dahil ito ay tumatayong nag-isa. So, matatalakayin natin maya-maya kung ano nga ba ang nalaman ng Noche Buena. So, meron tayong mga sumulat ng sketches. So, meron tayong mga halimbawa dito si Fray Boton or ang sumulat ay si Graciano Lopez Haina, impression ni Antonio Luna, sa Kastila o Filipino ni Marcelio H. del Pilar. So, yung sketches is ito yung mga maikling paliwanag or ito yung buod ng maikling kwento sa panahon na ito. So, ito ay tumutukoy sa maikling akdang papanitikan. So, ang layunin ng mga sketches na ito is yung gisingin ang damdamin ng mga mamayan ng ating bansa. So, upang ikayakin sa pagbabago o reforma. So, meron tayong halimbawa ng impression ni Antonio Luna. So, dito inilarawan ni Antonio Luna ay ang impression isang handaan kung saan naroon ng mga mayayaman, praile at mga makapangyarihan. So, sa pisikal na anyo or sa labas na anyo ay tila sila yung mga magagalang, mga magagara. Pero yung totoo is sila ay yung mga plastic kumbaga or nagkukunwari. Mga mayabang at mga nangaligusta ng mga Pilipino. So, ginamit ni Luna ang sarcasmo upang ipakita ang tunay na ugali na mga kolonyal na may mataas na tingin sa sarili ngunit may mababa na tingin sa mga katulong. So, mayroon din tayong sa Kastila o Filipino ni Marcelio H. del Pilar. So, ang napapaloob dito is ipinaglalaban ni Marcelio H. del Pilar na dapat nang gamitin ay wikang Filipino instead ng wikang Kastila. Para sa kanya is yung sarili nating wika ay mas epektibo sa pagkakaisa at sa edukasyon at pagpapalaya ng kaisipan ng mga Pilipino. So, para sa kanya, ang paggamit ng wikang Kastila ay sumisimbolo ng kolonyalismo at elitismo. Dapat naman tayo sa ang Noche Buena ni Dr. Jose Rizal. So, tinatalakay ng kwentong ito ang makabagbag damdaming pagmamahala ng mag-ina sa katauhan ni Sisa at Basilio. So, pinatutunayan ng kwentong ito na kailanman ay hindi maaaring itakwil ng isang anak ang kanyang magulang sa kanyang anan. So, ang Noche Buena ay naglalaman ito ng malungkot na Pasko ng mahirap na Pilipino. So, napapaloob dito sa kwentong ito is yung bahagi na sugatan at pagod si Basilio habang buhat-buhat niya ang kanyang ina na nababaliw na si Sisa. So, sa gitna ng gubat ay namatay si Sisa sa bisig ni Basilio. So, dumating si Elias na sugatan at naghihingalo sa pagkikipaglaban sa Guardia Civil. So, bago siya namatay, humiling siya kay Basilio na sunugin ang kanyang bangkay at mangarap ng isang mabuting kinabukasan para sa bansa. So, napapaloob din sa kwentong ito ay si Maria Clara ay
piniling pumasok sa kumbento upang matakasan ang paghihirap ng kanyang puso. Ngayon, dumako naman tayo sa Praibutod ni Graciano Lopez Haina, salin ni Magdalena P. Lindrico. Sa salitang Bisaya, ang Praibutod ay nangangahulugang malaki ang tiyan. Kung sa tawagin sa Bisaya ay butod. Ito ay isang mapapatawag kwento na ginagamit ni Lopez Haina sa pagtuligsa sa mga kasamaan sa simbahan ng kagagawan ng mga paring Kastila. Ang Praibutod is isa siyang kapag samantalang pare, siya ay hindi siya dahil dito siya ay sa pilitang magtungo sa Espanya upang makaiwas sa pag-uusig ng mga praile sa Pilipinas. Ngayon, ang resyon ni Hidalgo, asawa ni Purifar. So si Hidalgo, siya ay ipinanganak noong February 21, 1853. Siya ay isang dakilang Pilipinong pintor. Ang patungkol naman sa kwento ni Hidalgo ng Resurrection, isa itong the love story of Felix Resurrection Hidalgo and Maria Ertia. So ito is yung half-nude or mga sexual na mga story. Talaan ng mga iba pang maikling kwento sa panahon ng mga propagandista at himagsikan. Una dyan ay Juan Tamad na may matakaw pa. So alam naman natin kung sino ang ang story ng Juan Tamad. Siya yung tamad na tao. Kukunin niya na sana yung mayabas pero hinihintay niya pa na malaglag. At meron din yung inutusan niya yung mga alimango na umuwi. Hindi wala naman yung pag-iisip. Ang pangatlo is ang puno ng pino. So ang puno ng pino, sa Tagalog ni Dr. Rizal, ito siya isang maliit na punong pino. So nasa sa gitna ng kalikasan, kumbaga hindi niya matanggap na maliit lang siya, hindi niya matanggap kung ano ang meron sa kanya bitaw. So ito ay naging labis sa kanyang paghihinayang dahil pakiramdam niya hindi niya naranasan ang tunay na pagdaramdam ng kasiyahan at kabuluhan ng buhay. At si Gabing Lalaki naman, ito yung isang batang babae na kasing liit ng isang anangin lalaki. So ang ipinanganak sa pamamagitan ng bulaklak. So malapari-pari siyang katawang payat at maganda, dumaan siya sa mga pagsubok. Nakahanap niya ng kanyang tahanan ng tunay na minamahal. At ang huli naman ay ang pangit na sisiw, ang pato. Salin sa Pilipino ni Dr. Jose Rizal. So ito, yung naligaw na itlog. Tapos, akala niya na ang kanyang nanay is manok. Ang manok ay pato dahil akala niya na pato ang kanyang ina. Ngunit ang kanyang palang tunay na ina is gansa or Tagalog gansa. Daw? Tagalog daw. Basta yun, yung gansa. Kita.